Unsa man ang remember me? Hinoon na ay ang una nga pulong nga remember nga atong nasugatan diha sa Biblia katong remember this Sabbath day to keep it holy. Ikaduha nga remember nga famous kayo, remember Lot's wife. Karon ni ay lain nga remember. Nagingon kini remember me og gibasa na nato ang ato ang scripture reading kanina Nehemiah 13:14. Pero ang akong isa-isay sa inyo karon mga hinigugma, mga kaigsunan. It is the whole chapter of Nehemiah 13. Gani muambak ako sa uban nga mga teksto in order to clarify my statement mahitungod niini. Ngano nakahimo man si Nehemiah sa pagingon, hinumdumi ako Ginoo, mahitungod niining mga butangan ni ngo dili nimo kalimtan ang akong mga maayong binuhatan alang sa imuha nga balay, sa imong pinuyanan o sa imong mga katungdanan nga imong gipanghatag. Nganong nakaingon man niya na si Nehemiah? So let's go to the first step. Ang background niini nasayod ta nga si Nehemiah, he was a cupbearer of the King Artaxerxes I. Tigdala siya sa kupa. Pero sa iya karon nga pagserbisyo, mipakanaog na og balaod ang hari ni atong pagka 457 BC nga kinahanglan ang mga Israelitas mamauli na dito sa Jerusalem. Aron ilang ayuhon ang temple, ayuhon nila ang ilahang kanang syudad, o ayuhon nila ang ilahang mga gates, ilang fortresses. Wala pa si Nehemiah, may biyahe niya ng higayuna. It was Ezra ang maoy may biyahe dito kauban sa mga pipila ka mga tao. Naguna si Ezra ni Nehemiah for 13 years kay ang tuyo ni Ezra because he was in the lineage of priests. Pari si Ezra. So ang iyahang tuyog tumo nga ayuhon niya ang balay sa Dios. So he rallied all the people pag-abot niya dito nga ayuhon nila ang templo. Gisugdan nila pag-ayo pero daghan og mga bagulbol. I-fast forward nato, nahitabo nga ang panahon after 13 years nga nag-una dito si Ezra, misunod si Nehemiah. Kay miingon si Nehemiah, muuli sa ako dito sa Jerusalem. Pero si Nehemiah karon giingnan siya sa hari, okay, kung muadto ka dito sa Jerusalem, I will put you in charge as the governor of Jerusalem. So si Nehemiah karon aside nga siya nagsulat in the book of Nehemiah, he was a governor. Mabasa na nato sa Nehemiah 5:14. Hinoon 12 years ang akong gibutang diha, but it is more than 12 years, mao na nga 13 years actually, hapit 13 years ang ilang gap. Karon, ang nahitabo mga kaigsunan. Sa dina nga natapos na og serbisyo si Nehemiah, for how long did he serve King Artaxerxes I? He served him for 12 years. Timan niya, pag una nag-uli sa Jerusalem, it was Ezra. Misunod si Nehemiah after 13 years. Nagserbisyo si Nehemiah ingon nga governor sa Israel, but after 14 years, mingon siya nga, kinahanglan makikita ko sa hari. Nga mag-take ko og leave. Kay hangtod karon wala pa natarong ang syudad sa Israel, ang syudad sa Jerusalem, bisan pa man ang iyaha nga mga walls, wala matarong. So Nehemiah's absence, miadto siya dito sa hari, for quite some time, wala nabutang ang record kung pila ka tuig ang iyang nawala, pero mauni ang nahitabo. Their worship down spiral. Ang ilang pagpangalagad o pagsimba sa Ginoo na ay kausaban sa dinha nga wala si Nehemiah. How come wala nakahimo pagpitol si Ezra? Ingon nga siya, maoy pangulo sa simbahan. Hinoon, timani nga may dako gid sila nga kahadlok ni Nehemiah because he represent the king. Amigo kaayo ni Nehemiah si King Artaxerxes I. They did not perform the right worship services. Mauna nga, kinahanglan magdali-dali karon si Nehemiah og uli. After siya nakahimo sa pagsulat niya og leave, mibalik na yun siya sa Jerusalem. Wa may lain pinakadali niya itong higayunan, dili man wa may sakyanan, wa may eroplano,
So kinahanglan yun nga, muagi siya sa giagian sa mga travelers, magsakay ni anang kamilyo, magsakay ni anang kabayo. So it is a journey that will take him quite some time. Karon mga kaigsunan, according to the chronological background, Ezra came to Jerusalem 13 years ahead of Nehemiah. So, makita ninyo diya. Nabay lang yung picture, okay. To rebuild the temple. But Nehemiah came to Jerusalem as governor. Now the troublemaker timan ini in the book of Nehemiah chapter 2 verse 19, gihisgutan kini ngalanan ni si Sanballat ug si Tobiah. Tobiah gained influence in Jerusalem. Now Eliashib, siguro wala na nagserbisyo din niya si Ezra sa simbahan, wa naman, silent naman. Si Eliashib was the high priest of the time. Sa dina nga mibalik na si Nehemiah sa Jerusalem. Pero ang nakapurki ni Eliashib, he allowed his granddaughter nga maminyo sa anak ni Sanballat. Kinsa ni si Sanballat? Sanballat is not a Jew, he was a Horonite. Unsa man ni ang mga Horonite? Mga hintil. Mga hintil. Karon, kini nga klase nga mga hintil, maayo unta kung refine nga hintil, dili po ba refine? Atong tanawon bago ng sugilanon. Okay. This was directly against the law that Nehemiah tried to uphold. Nakita niya sa pagbalik niya nga ang mga katawhan, dili na nagsunod sa balaod sa Ginoo, sukwahi na ang ilang panginabuhi. Let's go back to chapter 13 verse 1 and 2. Okay. Kung naamoy mga Bible diha, na mga verses nga wala na ako gidepect, you can read it in your Bible. Kung na abrihan yung mga application, tanawan ninyo kining book of Nehemiah chapter 13. Mao ni ang katapusan nga chapter sa gisulat ni Nehemiah. Ending na ni. Karon ingon diha on that day, they read the book of Moses in the audience of the people. And therein was found written, nasulat dito sa book of Moses, nga ang mga Ammonite and the Moabite should not come into the congregation of God forever. Uy, gihinginlan ang mga Ammonite o ang mga Moabite. Ngano man, because they meet not the children of Israel with the bread and with water, wala sila naghatag, but hired Balaam against them that he should curse them para tungluhon sila. Howbeit, our God turned the curse into a blessing. By the way, kinsa maning mga Ammonite o kining mga Moabite, kini sila actually pariente ra gid ni sa Israelitas. Tanaw nato. In Genesis chapter 19, 36 to 38, sa dinha nga nanggawa si Lot o kauyang mga anak, nanggawa sa Sodom o Gomorrah, timan-in ninyo mga pinalangga, mga igsunan. Dili lang kay Sodom o Gomorrah ang sunugonon sa Ginoo. Read your Bible. Ang sunugonon sa Ginoo, it is 5 cities. Dala na diha ang Sodom o Gomorrah. I forgot the name, pero mabasa na ninyo nga 5 ka syudad ang sunugonon sa Ginoo. When Lot and his 2 daughters, nga mo'y naluwas lamang, pagguwas nila sa Sodom o Gomorrah, mihangyo si Lot, papuy alang miniining gamay nga syudad. O kanang gamay nga syudad, ginganlan ka nag-Zoar, Z-O-A-R. Papuya kami din na Ginoo. Tungod sa hangyo ni Lot, miingon ang Ginoo, sige, puyo mo. Kini nga syudad wala gisunog sa Ginoo. Og sa ilang pagpuyo dito, wala magdugay, kay tungod siguro ang kinabuhi sa mga tao, mga badlungon gihapon. Miingon sila, muadto ta sa bukid. Dito sila nagpuyo sa bukid. I don't know kung kuiba ilang gipuyan or tent ang ilang gipuyan, pero mauni ang nahitabo. Wa may laki nga kauban nila gawa sa ilang papa, gihubog sa mga anak ang ilang amahan ug ilang gidulgan. Mao ni karon ng istorya. Thus were both the daughters of Lot with child by their father. And the firstborn bare a son and called his name Moab, and the same is the father of the Moabites. Sa ato pa anak ni Lot, si Lot pag umangkon ni Abraham, kay ang amahan ni Lot og si Abraham igsuon. So pag umangkon si Lot, ang mga Moab,
katong father of the Moabites, apo sa pag-agawan. O dili, apo sa iyang igsoon. Nya siya pod ang kabahin kay ang igsoon nila may una nga lulo. Nya siya igsoon, lulo pod siya. Karon ang ikaduha, the same is the father of the Moabite unto this day. And the younger, she also bare a son and called his name Ben-Ami. And the same is the father of the children of Ammon from the word Ami. Ammonites. Di na nagkuha ang mga pulong nga Ammonites. Karon kung atong balikon, Ammonites and Moabites. Miingon din ha. Asa man ni ang kuan? Sorry. Okay. Makita ninyo din ha, the Ammonites and the Moabites. Nagpasabot ka na nga dili na sila i-integrate sa mga pundok sa mga Israelitas. Kaya nga naman, bisan unsaon sila og tudlo, negatibo ang ilang utok nga mahimo sila sa pagsunod sa balaod sa Dios. Dili gid sila mudawat. Mao bitaw na usay mag-uol ko, makahinumdum ko sa mga eksperyensya na ako sa una. Naiuban nga mga lalaki nga mga ulitaw kay tungod ganahan sila sa atong mga membro mga Adventista. Ayon ni kay Adventista. Tinuod-tod nga nabautismuhan. Pero ang nahitabo human nabautismuhan, wa na niya gipasimbay ang asawa. Giduaw na ako, miingon ang bana. O sa una. Ako sa una, sunod-sunod ko. Kaya ganahan man ko mga asawa. Karon nga na asawa na ko, siya musunod na ako. Dili siya matusima, dili ba to? Tuod, ang uban ginahimo na kay tungod dili magtotoo, Bible studyhan dayon bautismuhan dayon, dayon ipakasal. Pero ang nahitabo, will it guide her sa imong anak nga mahimo nga matinumanon nga magtotoo, naapay dayon nga sugilanon nga ato makita dinhi sa book of Nehemiah. Okay. Karon, giisgutan na tanawan ninyo ang ilahang kingdom. Ang Edom, makita ninyo ang Edom, mauni ang gingharian ni Esau. Pero wala pa na nabutang kanang kingdom of Judah o katong Israel. Wala pa na. Kaya nga naman, gabiyahi pa man sila sa promised land. Naglakaw ang mga Israelitas, subay din hingdapita. Dirila sa border. Diya sa border. Miabot ang Moab. Ang anak sa anak ni Lot. O ang iyang igsoon, mawang Amon. Diri sila dapit sa tunga-tunga nag-agi. Pag-abot nila din ha, mihangyo si Barak ngadto kang Balaam, i-curse ang Israel. Pero mind you, pariente sila. Pero bisan pagpariente sila, maubitaw na mga pinalangga. Bisan pagpartidos ninyo, bisan pag-igsoon ninyo, kadugo ninyo, kung bagtik yun ang iyang unahuna nga dili mo dawat sa kamaturan, dili yun na mo dawat sa kamaturan, igsoon man ni sila. Pero dili man yun sila mo dawat. So karon unsa ang nahitabo niya? Ang ilang gingharian, tapad ragyod. Hangtod nakakross sila din sa tunga-tunga, dayon miabot sila sa Jericho. Diri sila nag-cross, padulong sa Jericho. Mauna, the walls of Jericho fell down. Karon, let's move on, verse 3 to 5. Now it came to pass, when they had heard the law, katong gibasa about the law of Moses, that they separated from Israel all the mixed multitude. Sa dinha nga nakahibalo sila kung unsa ang balaod nga gitudlo sa Ginoo, ang mga dili original nga mga nakig-uban sa ilagi nga lag-mixed multitude. Unsa ilang gihimo? Misiparar sila sa Israelitas. Wala sila mukuyog, wala sila miuban sa pagsimba. Because they separated themselves. And before this, niya na po ang ngalan ni Eliashab. Eliashab the priest, having the oversight of the chamber of the house of God, siya ang nagadumala because he was the high priest, Eliashib. Unsa iyang gihimo was allied unto Tobiah. Timani si Sanballat o si Tobiah, they are troublemakers of Israel. Pero nganong ang high priest, nakig-uyon man ngadto kang Tobiah, which is kadtong mga tao nga mga kontrapartido sa Israel. By the way, kung tanaw ninyo ang mapa, kanang Moab o kanang Ammonites, gingharian nila,
they belong to the country of Turkey. Ug ang above niya na nga portion gamay, kabahin din na sa mga Ammonites, nasakop usab kana sa Syria, which is until now ang kining Jordan, by the way, Jordan di ay ang nasakop sa Moab o sa Ammonites. Kunya portion sa Ammonites ang Syria. Until now, Syria and Jordan kontra nila ang Israel. They never have peace. Maskin unsa pa nga himuon, they will never come to peace. Gawas kung ilang dawaton nga ang pagpatay dili maayo. Kaya ang ilang pagtulunan, once nga makapatay sila, they believe nga si Allah mo reward nila. Mo reward niya ng paradise nga gisaad. Karon, niya si Sanballat nakig-allied nga tukang Tubaya. Karon si Eliashib nakig-allied nga tukang Tubaya. And he had prepared for him a great chamber. Iyahang giandaman og usa ka lugar nga tulugan, where aforetime they laid the meat offering, the frankincense, and the vessels, and the tithes of the corn, and new wine, and the oil, which was commanded to be given to the Levites, the singers, the porters, and the offerings of the priests. Asa gihatag ni Eliashib nga high priest, siya unta ang pangulo, gihatag niya dito sa pagserbisyo kang Tubaya. Dili mahinadlokon sa Ginoo si Tubaya. Supakiro sa mga ginahimo nga alang sa ikaayo sa Israelitas, mauna si Tubaya. Karon, mauna no igiandaman ni Eliashib. Kining tanan miabot ngadto kang Nehemiah. Kini nga information. Ang nahitabo karon mao ni, but in all this time, was not I at Jerusalem? Diba? Was not I in Jerusalem? Wala ko din sa Jerusalem? For in the 32nd year of Artaxerxes, king of Babylon, came I unto the king, and after certain days obtained I leave of the king. Nagsulat siya nga magkuha siya og leave after sa 32nd year nga paglingkod ni King Artaxerxes. Kanos asi Nehemiah nagsugod og lingkod ni adtong pagka 20th year ni King Artaxerxes the first. Natapos iyang pagserbisyo sa 32nd year of King Artaxerxes. Ingin siya nga, Senyor Hari, dili sa ako mo serbisyo kanimo. Muhatag sa ako og leave. Kay ako sang susihon dito ang amo nga lugar. Na ay kahingawa si Hezekiah, si Nehemiah, alang sa iyang mga katauhan. And I came to Jerusalem. Miabot na siya sa Jerusalem and understood of the evil that Eliashib did for Tobiah. And preparing him a chamber in the courts of the house of God. Unsay bot pasabot nini? Ang temple, sa likod niya ng temple, mo'y puy-anan sa mga priest. Pero ang nahitabo, gipapuy-an niya og dili pareha niya. Tao pagyud nga nagakontra sa pagtulunan sa Dios. Gipasulod sa templo. Mao siguro na no, kung panalitan man gani naatay mga kanang extension nato sa simbahan nga gibutangan nato og lamp shelter o di ba gibutangan nato og guest room. Dili ang ngayan nga ang imong patulugon dili magtotoo. Nahitabo ba yan na dito sa San Carlos? Naay mihangyo, patuluga lang ko. Diha lang sulod sa simbahan. Ipatulog. Sayo kayo sa buntag pagmata nila. Wa pa siguro'y alas 5:30 nang mata na sila. Wala na diha ang natulog. Og ang tanan nilang mga hiriminta nga naasulod sa simbahan, ang amplifier, ang mic, ang kanang electric fan, kana makuha ba? Gihakot tanan. Mauna nga one time nakahimo ko nga nag-eskwela pa ko ato dito sa Bacolod, mihunong ko dito og gabi naman kayo nya. Wa na may bus nga padulong sa Bacolod. Nako bisan lag matulog ko dire. Giistoryahan ko siya sir sa pagkatinuod, di gid mi magpatulog dire. Kay gikawatan mi.
Nagpakaroon ingnon nga Adventista to, pero dili, di ay. Mo na nga, sorry kayo, sir. So, ang akong gihimo, di alang-alam, mamugos ko. Nagsakay na ko og motor, mibalik ko sa terminal, o dito ko naglingkod, ragyod sa terminal, hangtod nagbuntag. Dili man na angay ikapanuyo. Kaya tungod, there was an incident that happened, kanya dili sila gusto, nga basig hakuto na po nilang mga butang. Maubitaw na. Kakung mupa abi-abi man ganito og tao, the one that you knew. Kung wa man gani katulugan, mauna dito ang imong ipatulugon, basta nakaila ka nga magtotoo. Kay this time, when Nehemiah knew nga dili magtotoo si Tobia, gibutangan dito og kwarto og ipatulog, ipakaon pa gyud nga iya sa provision sa mga pari og sa mga Libianon, nasuko si Nehemiah. And it grieved me sore. Grabe ang akong pagkaguol. Therefore, I cast forth all the household staff of Tobia out of the chamber. Giingon siya, hakutan ninyo, ipang labay ninyo sa gawas. That even the vessels of the temple, gipangkuha tanan, og ninyo siya hugasi, because it was adulterated. Because of the presence ni anang dili magtotoo. This is what happened. So mga kaibigan, verse 6 to 8. But in all this time, was not I at Jerusalem? Oh, mibalik ta. Mibalik. Okay. Upon Nehemiah's return, he made corrections. Upat kabuk nga correction ang iyang gihimo. Una, gilimpyuhan ang chamber and changed the vessels of the house of God. Ako nang girelate na ninyo ganina. Ikaduha nga gihimo niya nga correction. The people broke their promise made at the time of the dedication of the city wall. Humana ang city wall sa dinha nga miuli balik si Nehemiah ngadto kang King Artaxerxes. Humana ang city wall. Sa dinha nga gidedikar nila ang mga tawo mingon, oh muhatag mi sa among mga halad ug sa among mga ikapulo. But they broke their promise. They did not pay their tithes nor give their offerings. The priests and the Levites went to their fields to earn a living. Timani ang mga Libihanon o ang mga pari, wala sila yuta nga gihatag sa ilaha. Unsa ang giingon sa Ginoo ngadto kang Moses? Giingon niya, dili nako tagaan ang Libihanon. By the way, ang priesthood belongs to the tribe of Levi. Dili na ako tagaan ang Libihanon, kaya ang ilang panulundon, it is the tithes and the offerings of Israel. Karon asa sila nangita og panginabuhian, kay wala na may muhatag og halad og ikapulo, unsaon man nila pagkabuhi. Nanghangyo sila sa ilang mga igsuon nga mga Israelitas, patrabaho amin bi, kaning mo garden ko diri ang dapita, niya, magtunga lang ta sa abot. Grabe ilang hinangyuay. Muumami din niya. Muwahin lang po mi. Nahimo nga trabahante ang mga Levites o mga priests. Nangita sila og portion sa yuta. Dito sila nagapangguna, dito sila nagatanom, dito sila nagaharvest, naundang ang simba kay tungod walay muhatag sa halad ug ikapulo. So ang gihimo ni Nehemiah, iyang girikol ang katawhan sa Israelitas. Naunsa naman ni? Wala sila'y panulundon. Unsaon man nila pagpanginabuhi? Mga kaigsunan, wala na ako nabutang diha na ang text, pero mabasa ninyo diha sa verse 10 to 12. Akong basahon diri, wala man ako nahimuan og slide. Akong basahon, 10 to 12. And I perceived that the portion of the Levites had not been given them, for the Levites and the singers, and did the work, were fled everyone to his field. Then contented I with the rulers and said, why is the house of God forsaken? Nganong inyong gibiyaan kini? And I gathered them together and set them in their place. Himua ninyo kini because this is your obligation. Dili sa ilaha kundi sa Diyos. Because that is their portion. God said that. Then brought all Judah the tithes of the corn and the new wine and the oil unto the treasuries. Unya gi-assign niya kung kinsa ang magdumala dinha sa treasury sa Israel. Okay. Mga kaigsunan, since we talk about this,
O kanunay nato nga gibasa ka ng Malakias 3:10. Gusto ko muhatag og emphasis niya na. Okay? Malakias 3:10. Sugod ta sa 7 ngadto sa 10. Because this is what happened to Nehemiah. Nga nakita niya ang mga tao nga wala maghatag. Pero atong tan-awon karon og atong sukit-sukiton. Even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinance, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. Pero mitubag ang mga tao, wherein shall we return? Asa man di mo balik? Kay buot pasabot, nangalagad naman minimo Ginoo, asa man mi padulong? Pariha na siya nga tinubagan sa rich young ruler. Miingon ang rich young ruler, Ginoo, unsa may akong buhaton nga aron ko maluwas? Miingon ang Ginoo, pantay ang sugo. Kahuray mo man yun, o gi-enumerate ni Kristo. Giyon sa niya pagtubag, Ginoo, ako naman ang itipigan tanan, sugod sa akong pagagamay. Murag maumaon ni ang ilang tubag. Miingon ang Ginoo, return unto me. Wherein shall we return? Asa mi mo mubalik? Asa mi? Nga nangalagad naman mi. Sunod, verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? Asa mi na namo ikaw ikawatan in tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this, the whole nation. Timani ha, wala nag-ingon ang Ginoo nga ikaw tawo, mo ay nag-grab na ko. Kinsay ang gingan? The whole nation. Na ay nakulang. It might be they are prompt in giving their tithes, no problem. Kay even up to now, makita nato nga consistent sila sa paghatag og tithes. How about the offering? Mao na nga miingon diri sa katapusan, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I open you the windows of heaven and pour you out the blessings, that there shall not be room enough to receive it. Ato ko nung tan-awon nga anong nakahimo si Malakay sa paghisgot ni ini in chapter 3. Naani siya background sa chapter 1. Join me. Adto ta sa chapter 1. Magsugod gani ka sa verse 6. Na dinha ang mga questionable nga gihimo sa Israelitas. Okay. A son honoreth his father. Ang anak, mutahod sa iyang ginikanan. Ang servant, mutahod sa iyang master. And then, if then, I be a father, miingon ang Ginoo, kung ako ang amahan, asa ang inyong pagtahod? Kung ako ang master, asa inyong kahadlok? That is a big question. Kung Diyos mo ang atong amahan, mutawag ta amahan namo nga naa sa mga langit. Muingon ang Diyos, biasa man ang akong pagkamahan. Kung ako ang master, asa man inyong kahadlok kanako. Saith the Lord of hosts unto you, O priest, that despised my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Mirason pa yun. Ni asa man Ginoo nga among panamastamasan ang imong ngalan. Abi nimo, dili man tuod sa ngalan nimo, sa pagampo ganina, nabatian ako sa Brother Romel. Maingon siya, Ginoo, salamat ni higayon nga kami nakahimo sa pag-uli sa mong halad ug gigapulo, kay kabahin kani sa among pagsimba kanimo. Ayaw ninyo hunahunaa nga ang paghatag sa halad ug gigapulo, it is a obligation, but it is a part of our worship. It is a part of our worship that we respect God, that we honor God, that we know Him as our Master. Aun sa'y sunod, ingon din ha, i-offer me polluted bread. Unsa inyong gidalit diri kanako? Siguro pan nga bahaw, pan nga panos, pan nga giulod. By the way, kung mupalit ka og pan nga wala siya isosyo, naa siya igo nga kantidad. Pero ang pan nga bahaw, pariho ba nagkantidad sa pan nga prisko? Diferensya na. Ang mahitabo gani sa ato, ang pan nga bahaw, i-recall na sa bakery, o niya, sagulan na pod niya og koloring, kumot-kumuton, himunog bahog-bahog, ibaligya na pod.
Pero lami gyapon kanon. Di ba? Pero kana siya paano na nangagi-recycle? Pero ang giingon diri sa Ginoo, ang inyong gihalad nako, gihalad ninyo nga polluted ang inyong gihatag nako nga tinapay. Upon my altar. And ye say, wherein have we polluted thee? Asa man Ginoo dapita? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Nahugawa na ang lamisa sa Ginoo. Kung palitan, inguna na among paghalad Ginoo. Giyon sa pagtubag sa Ginoo niya. Verse 8. And if ye offer the blind for sacrifice, ang inyong gihalad nako, inyong gihalad, buta nga mananap, is not evil. Unsa man ang giingon sa Ginoo kung ihalad sa iya? Paghalad mo usa ka tuig nga laki nga karniro o kanding, usa ka tuig. Puti nga walay ikasaway, di ba mao nang ingon sa Ginoo? Mao na ihalad ninyo nako. Pero miingon karon diri sa libro ni Himaya, verse 8, ang inyong gihalad kanako buta. Unsa may kantidad sa buta ikumpara nimo sa dili buta nga mananap? Di ba niwang to kay dili gusto kakita? Oh. Niwang nga mananap. Mo na nagpadayon. And if ye offer lame and sick, unsa nga atong gidalit sa paghatag nato ngadto sa Ginoo? Mga piang ug mga masakiton. Mao na ang kantidad sa atong paghatag, piang, masakiton, buta. Is that the way we recognize God, that we honor Him? That we respect Him as our Master? Kaya nga itong paghatag sa iyaha, piang. Dili mao nga kantidad. Kaya hinumdum ko sa Sugilanon bitaw, katong namaligya ko noog bingka, nakabati ko, dili maghihapon doon siguro sa itong distrito. Namaligyag bingka, niya kay, gusto man siya. Ngayon siya ang bingka, kay naman ay giring-giring. Ang giring-giring, iyang giabri, iyang ipangkit-kit niya ang gagmay. Ang pangutan, mahalin na ito. Nga ang giring-giring sa bingka, ipangkit-kit naman niya. Ingon na ang Ginoo din na, mao ka na ang inyong gihatag ka na ako. Unsa ingon? After it now, I'll offer it now to the governor. Kung ikaw maghalad, buta, piang, masakiton, ihatag ko na sa gobernador ko na nato diri. Hatagi ko na si Gwyn, niya ng klase ang mananapa na. Unsa kay huna-huna niya? Diba kung panalitan natin ihatag nga gasas o sa katao? Unya ka nang usa ka tao na sayod ta nga mauna ang iyang naidalit ka nato, unya palangga nato siya, siguro anak nato apo ang naghatag ta og gasa. Diba? We are going to give them the gift that is superb. Muhatag kita og nindot yun nga gasa. Mabitaw na o, inighatag na nato sa atong tithes and offerings. Inigkuot nato ang mahulbot, ang mga piang o ang mga masakiton. Wala ang tibuok. Ang himsog, wala ang dito lahatag. Mo ni nga maingon ang Ginoo, will He be pleased with thee or accept thy person, saith the Lord of hosts? Dawaton ba na sa Ginoo? Kay mao ni ang gihimo sa katawhan usab ni Nehemia. Dili na kay bag-o. Mao bitaw nang kinahanglan nga i-remind ta niini. Karon sa verse 12 ug 13 nagpadayon. Nganong gi-emphasize ni Malakay nga mingon siya, did the man rob God? Tungod niini nga punto. But ye have profaned it, and in that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat is contemptible. And you said also, behold, what a weariness is it? And ye have snuffed, unsa may snuff? Gikulihad. Kaya nga naman, hugaw. Ye have snuffed as it, saith the Lord of hosts, dwa niya gidawat. And ye brought that which was torn. Ako ning gitanaw kining original word ni nga torn. Ang meaning ni nini, kanabang pagpanglupig ba? Panlitan, mo ingon ta nga, ikaw tangan ka, ako na ni, mo ning bayad nimo. Dili ba ingon nga makaturunganon ba? Inilog. Eh siguro wala ka bayad, giilog. Mga gipahimuslan nga gipangkuha, maoy ilang gihatag sa Ginoo. Dili kinasing-kasing. Nakahinomdom ko one time nga naaman to sila'y
Adi lang nato ko hisgutan kay basig makaabot didto. Pero mao lang ni ang akong gi sulod sa akong hunahuna. Ang mga penalties ninyo kung palitan na amoy mga workers. Moingon mga penalties mao ni ang akong kanya imong ihalad sa Ginoo. That is a torn offering. Ang Ginoo dili mo dawat. Kinahanglan out of your abundance. Gikan sa ato nga kinitaan gyud, dili tong mga penalty nga mo ihatag nato sa Ginoo dili. Out of our abundance dinha ta mo hatag sa Ginoo. And ye brought that which was torn and lame and sick, thus ye brought an offering. Should I accept this of your hand? Unsay giingon niya kung si Banohon nato, dawaton ba nako kini nga gikan sa inyong kamot? Kay tungod ang ilang paghatag, buta, tiang, masakiton. Kumuhatag man gani og tithes, wa nay problema kay ang Ginoo man gyud nagsustainer nato o hatag ta tithes. We know that that is 1/10. Pero kung maghatag kag gasa sa Ginoo, tanawa imong kapasidad. Mao kuno na ang ihatag kuno sa atong gobernador o sa presidente, igasa ka ng maong kantidad. Is that acceptable? How much more to the King of Kings and the Lord of Lords? Madawat baka niya? So tanaw na to ang atong kapasidad og who we are. Kung kining atong ginahatag nga offering, makasaysay ba ni of who we are? Sa paghatag nato dinha sa Ginoo. Because that is a part of our worship. Okay. Saan mang orasa? Uy, 12:00 na. Okay pa mo diha? Okay. Tapos na ako sa hantod sa G's. 12:10. Malakay 1:14. Unsang ingon sa Ginoo? But cursed be the deceiver. Katong mga nagunahuna nga igo na ilang gihatag, sila manlilimbong. Unsay gingon sa Biblia? Tunglo sila. Tinunglo sila nga manlilimbong. If that is your capacity, pero wala ka naghatag sa igo nimo nga capacity, gilimbungan nimo imong kaugalingon. You are deceiver, and curse, mingon ang Ginoo, is the deceiver, which hath in his flock a male. Di man iya ang ihatag nga offering? Laki, nga usa ka tuig, puti, nga walay ikasaway. Inguna na gihapon ang atong offering. Kumuhatag ta sa atong tithes, inguna na ang atong offering. And voweth and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king. Ingon ang Ginoo. I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathens. Inguna na ba ang pagtahod nato sa atong Dios? Ang Diyos nato, mga igsoon, is dreadful sa iyang giingon. Igo na ang atong tiang, ang atong masakiton, o atong buta nga halad. Mga igsoon, it's time to reckon kung unsa man ang ngayon natong buhaton. Mao na nga nag-ingon ang una nga remember nga gihisgutan sa Biblia. Actually, there are 3 remembers. Remember me, O my God, concerning this, and wipe not my good deeds that I have done for the house of my God, and for the offices thereof. Duha pa man itong isgutan. Ikatulo, paspaso na. People were found working and trading on the Sabbath. Kung basahon ninyo ang Nehemiah 13:15 to 22, nagdala sila og ilang mga baligya, bisan Sabado. Nagapalit sila, gasimba tuod diri pero naiusa nga mo gawas. Moingon siguro ang usa ka igsoon nga, Brad, apili ko usa ka kilong isda. Lingkod diha sa simbahan pero naigisugo dito nga palit og usa kilong isda. 6 days we have to work and play, but the 7th is for Jesus. Dili nato ingon naon ang atong Dios, because He is a great King and a dreadful God. Ang uban, gibadlong ni Himaya. Miingon siya, gipangutag, gitigom niya ang mga leaders sa Israel. Ngano naghimo man mo ingon ni ini? Ngano inyo magitugutan?
Sa dili pa mo sunset, sira di ang gate sa Jerusalem. So iyang gipang abog, gawas mo. Sabaduron. Apit ang sunset, buwa mo. Nang gawas ang mga traders, pero ang nakapurki pag yun, kay didto sa gawas sa gate, nagbutang sila og balong-balong og nagpaabot. Kanus ang muabri ang gate, inig sunset, inig kasabado aron mo sulod. Nakahibalo man si Nehemiah. Ang mga tao naghuna-huna na pod nga, siguro dito sa babaw, sa gate na may padir, ang dami niya ako, 5 ka kilo ako, kung ang dami si mahutdan. Nagasultianay na sila, kasingitanay kay kon. Wapay sunset. Nasuko si Nehemiah, iya na pong giabog. Isa pang hawa mo dire. Kay kung sunod makitaan ko kamo, I will lay my hands on you. What evil thing is this that ye do and profane the Sabbath day? Mind you, mga kaigsunan, tudloy ang inyong anak, dini kasabado unta, dili unta ta mamalit. Sa panahon gani nga maghimo tag yunani nga gathering sa Bisagasa, wapay sunset, bisan pa maganing udto, mangayo ang atong anak, palit ko ice cream, init kayo. Sige, palit. You are profaning my Sabbath, mingon ang Ginoo. You are profaning my Sabbath. Did not your fathers thus, and did not our God bring all the evil upon us and upon the city? Yet ye bring more wrath upon Israel by profaning the Sabbath. Niabot na ang daghan nga katalagman. Kunya kung panalitan, natakbuyan taog balatian, dayon na itong mahay, Ginoo, kadugay na kung ampo sa imo, nga lumiabot man eh. But you profane my Sabbath. Ingon ang Ginoo. Reklamo ta sa Ginoo kung nakalilisan nga atong Ginoo, giun sa man atong pagtratar ang atong Ginoo. Mao na nga, nang lakaw sila, gikan sa gawa sa gate, o wala na sila may balik. Gipatuman gid ni Nehemiah nga walay trade nga mahitabo during Sabbath. Ang ikaduha nga, remember me, human ining Sabbath. Makita ninyo diha, remember me, O my God, concerning this also, and spare me according to the greatness of thine mercy. Nehemiah was rectifying the law that was once obliterated by man. Iyang ginatarong. Pero mahitabo karon kung kita magsulti taniini. Moingon din naman, katong pastora ba, nagwali ba? Ang ulto kwarta. Ikapulo na po. Kwarta na po. By the way, mind you, it is not for my own sake, but it is for the sake of how we respect God. It's not about the pastors. It's not about our leaders. It's not about general conference, but it is how we respect God. Ikaapat, ugang katapusan, intermarriage with the non-believers. Bay-ubay gud niini, and this is a burden for me. Dili gyud unta ko mo touch niini ba? Pero unsaon, it is found in the book of Nehemiah. It is in the whole chapter. Ingon din na, their children spake half of the speech of the Ashdod. Ang mga kabataan nga nataw ang inahan Israelitas, ang bana dili, mas haniti sila musulti sa lingwahe sa gawas, inay sa paghatag og memory verse. Daghan sa ila nga makasulti sa gawas nun nga mga lingwahe, inay sa Diyos nun nga mga pulong. And could not speak the Jews' language. Dili man gani siguro makampo mo nang tagaan yung pagampo. Ay, mauwaw ko. Because they speak the language of the heathen. But according to the language of each person, of each people, and I contented with them, and cursed them, and smote certain of them, and plucked off the hair, and made them swear by God, ye shall not give your daughters unto their sons, nor take their daughters unto your sons. Klaro kayo. Ayaw ipaminyo ang inyong mga anak sa wala na hadlok sa Diyos. Ngadto sa ilang mga lalaki. Ayaw ipaminyo inyong mga babae ngadto sa ilang mga lalaki.
Nor ang atong mga lalaki nga mga batanon ipaminyo sa ilang mga babayi. Klaro. Do I have to elaborate? No need. And lastly, ang ikatulong nga remember. And for the wood offering, at times appointed, and for the first fruit, remember me, O my God, for good. Hinumdumi ako, Ginoo, sa mga maayo nga mga butang. Unsa ka nga mga maayo nga mga butang nga mahinumduman kamo sa Ginoo. Mahinumduman ko sa Ginoo. And let's say all together, remember me, O my God, for good. Ready, begin. Remember me, O my God, for good. Again, remember me, O my God, for good. And that is a swear between you and God, because that is your promise made before Him. Inaot pa kadtong upat ka mga butang. Dili nato hugaw-hugawan ang iyang templo. Dili nato kalimtan ang paghatag ug paguli sa atong halad ug ikapulo. Dili ta mohatag og buta, tiang ug masakiton nga mga halad. Dili nato hugaw-hugawan yang adlaw nga igpapahulay. Respect Him because He is a great God and a dreadful God. And lastly, ayaw ipaminyo ang inyong mga anak sa dili mga tumutuo. May the Lord bless us.